Magandang hapon po mga kapatid. Muli po ay nagpapasalamat po ako dahil may pagkakataon pa rin po na magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Minsan pa tayo po ay magkakaroon ng sharing sa ating Grace Everyday. At salamat po sa inyo, tuloy na pagpursige, tuloy na pagtsatsaga. Alam ko po na bawat sa hindi bumibitiw sa kanilang pananampalataya. At nagpapatuloy sa ating buhay bilang isang mga tagasunod ng ating Panginoon. Naanyahan ko po na tayo po'y manalangin para sa ating simula. Tayo po'y manalangin. Salamat po Panginoon sa araw na ito. Minsan pa amin pong tinataas ang aming Grace Everyday. Kayo po ang magpala nito sa bawat isa sa amin. Patuloy na mapaalalahanan po kami. At malaman po namin yung mga dapat po namin gawin bilang paghahanda, Panginoon, sa bawat araw na kami nag-aantay sa pagdating mo, Panginoon. Patuloy mo kami bigyan ng pagtsatsaga, lakas, upang makapagpatuloy sa buhay. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating pong paksa ay sa Ephesians, chapter 6, chapter 5, o chapter 6 po, chapter 6, verse 10 to 20. Babasahin po natin. Pero maiksi yan po yung ating topic. Umpisa na po natin. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadiliman na mamayani sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa impapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos, gayon makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon, at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Verse 14, kaya't maging handa kayo, gawin yung bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangaral ng mabuting balita. Makipagkasundo sa Diyos, taglayin niyo lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo, bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palasok ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak ng kaloob ng Espiritu Santo sa makatuwid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin nyo sa pamamagitan ng panalangin, pagsamo, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, patnubay ng Espiritu, kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng mga hinirang ng Diyos. Panalangin din niyo ang ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y sinugo at ngayon natatanikalaan. Yan ipanalangin niyo maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, isang simbahan sa Epeso, at sinulatan niya yung mga mananampalataya. At sinasabi niya po rito ay sa kanilang pakikipaglaban, spiritual po, hindi po physical ang laban na tinutukoy ni Apostol Pablo. Kailangan po meron po silang naiintindihan nila yung kaloob ng Diyos sa kanila. Malinaw po na sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay may kaloob upang magamit natin
sa kikipaglaban sa masama, especially sa mga bagay na hindi po sa mga spiritual na hindi po natin nakikita. Meron pong ibinigay na kaloob ang Diyos. Ito po yung tinatawag na baluti, kaloob ng Diyos, na magagamit ng mga tagasunod niya, mga mananampalataya, upang makapagpatuloy sila sa kanilang buhay spiritual. Kasi alam nyo, maraming mga tagasunod ng Panginoon ang tayo pong lahat na nagsasabing Panginoon natin si Jesus ay nakikipaglaban spiritual. At hindi po tayo makakatagal kung hindi po natin gagamitin itong kaloob ng Diyos sa atin. At malinaw po na sinasabi ng Biblia, sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, especially dun sa mga tagasunod, mga mananampalataya, na isuot nila o yung merong ibinigay ang Diyos na kaloob sa kanila na dapat nilang gamitin sa kanilang buhay spiritual. Ito na nga po, basahin po natin sa verse 17, chapter 6 ng Efeso, verse 17. Isuot niyo ang helmet ng kaligtasan at kunin niyo ang tabak ng kaloob ng Espiritu Santo sa makatuwid ang salita ng Diyos. Ang gusto ko pong ibigyan din po rito sa ating paksa, maiksi lamang po kasi ito, yung helmet ng kaligtasan. Ang helmet ng kaligtasan na binabanggit ng Biblia ay inilalagay po ito. Siyempre, pag helmet po, nilalagay po sa ulo. Alam niyo po ngayon sa ating mga panahon ng millennial, napakarami po yung gumagamit ng helmet, especially yung mga motorista, yung mga rider. Gumagamit sila ng helmet. Ano po ba yung purpose nito? Alam po naman natin na ito po yung proteksyon. Na kung sakaling ikaw ay maaksidente, ikaw ay tinatawag natin na mabunggo, mahulog ka sa iyong motor, ay meron kang proteksyon kung maunang tumama yung iyong ulo. May proteksyon po na inilalagay sa ulo. At pero ang maganda pong halimbawa rito yung sa pakikidigma nung panahon ng lumang tipan, lahat po sila ay nagsusuot ng helmet. Especially yung mga sundalo, yung mga kawal kung tawagin. Sa kanilang pakikidigma gumagamit sila ng helmet. At hindi po sila pwedeng walang helmet na isinusuot o yung baluti sa ulo, sapagkat pwede kang tamaan ng sibat, pwede kang tamaan ng pana, pwede kang tamaan ng sword, espada, at marami pang pwedeng mangyari. Kaya po ginagamit yung helmet para kung sakasakaling mayroong isang bagay na binitawan ng iyong mga kaaway na pwede mong ikamatay, ay meron kang proteksyon. At naniniwala tayo na ang lahat ng mga sundalo ng panahon ng lumang tipan, kapag gusto nilang sakupin ng isang lugar, isang kaharian, nagsusuot po sila ng helmet. Sapagkat ito po ay proteksyon. Sabi po rito, helmet ng kaligtasan. Kasi ang isang taong walang helmet, pwede siyang tamaan ng aro, no? Pana, sibat. At kapag tinamaan ka sa ulo, pwede mong ikamatay. At kailangan po kasi, kaya po yan, itong ating pag-aaralan, sa araw na, itong buwan ng January po, iisa-isahin po yung kaloob na pwede nating isuot spiritually. Helmet ng kaligtasan. Ibig sabihin ng helmet ng kaligtasan, mga kapatid, hindi po literal na helmet. Wala po tayong helmet na isusot. Pero yung helmet po dyan, yung sinasabing para ikaw ay
Sa isipan po kasi natin, wag mawala yung na tayo ay ligtas mula nung tinanggap natin ng Panginoon. Meron tayong kaligtasan. Hindi mo mawala yan sa isip mo. Ang pinoproteksyonan mo yung isip. Pwede kasi kang panain ng pana ng pag-aalinlangan. Yan. Pwede kang sabihan na hindi totoo yan sinasabi ng Panginoon na siya ay ililigtas ang mga makasalanan. Pwede kang mag-alinlangan. So, yun, isa na po yun sa mga tinatawag na atake ng iyong kaaway, kaya kailangan mo mag-helmet. Pwedeng sabihin na hindi matutupad o hindi totoo yung pagdating ng Panginoon at pwede tayong mag-alinlangan. Yan po yung gawa ng kaaway na pilit ipinapasok sa ating isipan. Kaya nga po, di ba, minsan meron pag-aalinlangan, meron nawawalan ng pag-asa. Ginagamit natin kasi yung isip natin eh. Merong naniniwalang hindi totoo yung mga sinasabi ng Panginoon. Kaya kailangan may proteksyon ang iyong ulo. Kung literal ang pag-uusapan natin, kung ikaw ay lumalaban sa digmaan, kailangan mo ng helmet para hindi ka tamaan sa ulo ng anumang bagay na pwede mong ikamatay at ikatalo. Kasi kailangan pag nakikipagdigma ka, panalo ka eh. Amen po ba yun? Totoo po ba yun? Pag nakikipagdigma po, kailangan panalo ka. So, kailangan po meron kang proteksyon, literal, na may yung mga kawal o sundalo, nagsusot sila ng helmet. Pero sa atin po, spiritually, yung helmet, yung kaligtasan, pinangahawakan natin. Ayun po, nakuha niyo po. Pinangahawakan natin yung kaligtasang ibinigay sa atin ng Panginoon. At hindi po tayo pwedeng linlangin o dayain ng kaaway. Sapagkat yung kaligtasan ay napakahalaga na ibinigay sa atin. Kaya nga po kaya nga po yung mga motorista, yung mga sundalo, pulis, gumagamit po sila ng helmet kapag po sumasagupa sila sa mga riot, no? Kasi pwede po silang tamaan ng bato sa ulo, pwede mabagsakan sila ng matigas na bagay na pwede nang ikamatay at ikatalo. So sa atin po, pinangahawakan natin na ang Panginoong Diyos, ang ating tagapagligtas, at iniligtas tayo ng ating Panginoon. Yung helmet, yung po salitang yun ay ginagawa nating helmet. Protection po sa ating isipan, sa ulo natin, para hindi po tayo tinatawag nito. Hindi po tayo batuhin ng mga pag-aalinlangan, pagdududa, pag-aalala, pagkatakot. Ayan po yung mga bumabanat sa ating mga isipan o yung nakakasagupa ng ating isipan. Pagkatakot na hindi ka pagpalain ng Panginoon sa araw-araw. Pag-aalinlangan sa kanyang mga pangako. At ano pa? Pag-aalala na kapag dumating mga sakuna, dumating yung mga salot sa buhay, ay mataranta po tayo, alinlangan tayo sa ating Panginoon. Yun lamang po, mga kapatid, ang ating sharing po. Napakahalaga ng helmet ng kaligtasan. Ito po ay ating isusuot. Dapat sinusuot po natin. Kasi minsan pagka wala po tayo sa gawain ng Panginoon, hindi po tayo nakakapagbasa ng Biblia, minsan inaatake po tayo. Pinapana tayo ng dyablo ng pag-aalinlangan. Lahat ng pag-aalinlangan, takot, pag-aalala, yan po ang ibinabato sa ating isipan upang mabura yung pananampalataya natin. Mawala yung pananampalataya natin na tayo po ay ligtas, iniligtas ng Panginoon. At minsan, pag nakakarinig kayo ng mga maling turo, isa rin po sa ginagawa ng dyablo yan, na tayo'y dayain sa pamamagitan ng mga matatamis na turo ng mga bulaan guro. Kaya napakahalaga na isuot po yung helmet ng kaligtasan. Yun lamang po mga kapatid, ang ating sharing po sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Tuloy mo kaming pagpalain at ipaunawa na kami po ay mayroong mga kaloob na baluti, spiritually, Lord, na dapat po namin sinusuot sa araw-araw po naming buhay. Upang hindi po kami
matalo ng kaaway, Panginoon. At tulungan kami ng Espiritu Santo na laging maging handa sa pagharap po namin sa mga pagsubok, sa buhay. At lagi po kami magtitiwala sa inyo. Ano man po yung pwedeng mangyari sa amin, magkasakit man po kami. Kami man po ay kapusin sa mga pangangailangan, Panginoon. Dumanas man po na pagsubok ang aming pamilya, ay patuloy po kaming huwag mawala yung aming pagtitiwala sa iyo. Yung kaligtasang ibinigay mo sa amin, huwag po namin mabaliwala. At ito po yung pahalagahan namin. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus.